Purihin po ang Panginoon. No? At ngayong umaga ay isa pong kagalakan sa atin na makasama po natin ang ating senior pastor from Puji EOG. Alam ko sa busy ng schedule nila, nako, hindi pa hinahanap na to ng taga Puji. Kasi from Philippines, mukhang nagbihis lang sa kanila. Tumuloy ng Gipo. At from Gipo, nandito sa atin. No? So, kaya it's a pleasure, no, na makasama natin sila ngayong umaga. Kasama po ang may bahay, no, Pastor Hilen, no, and of course, makakasama doon sa mga mag-encounter, makakasama natin sila hanggang bukas, no. So, purihin po ang Panginoon, no. At para po sa ating mensahe, hindi ko na po patatagalin, but let's welcome our very own Senior Pastor, Reverend Johnny Sato Galyos. Thank you so much, Pastor Eli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Children's Sunday. Amen? So, sino ang may mga anak dito? Taas ang kamay. Nandito yung anak nyo. Taas ang kamay. Okay, maraming salamat. Sino yung wala dito, hindi nyo kasama yung anak nyo? Taas ang kamay. Okay. Sino yung wala pang anak? Naghanap pa ng asawa? Anyway, Children's Sunday natin ngayon, di lang po dito sa Tiyukawa, maging kami sa Puji at sa ibang mga outreaches natin. And salamat po na once a year ay mayroon tayong ganitong celebration. Natutuwa po ako sa ating MC Pastor at agti-testimony, okay? Marunong na sila ng brother and sister, samantala yung iba sa inyo, babes pa rin tawag. Praise the Lord. Oh. And ngayong umaga, I would like to share with you with the topic, family with purpose. Oh, sabihin nga natin yan, family with purpose. Kasi baka hindi mo alam na may purpose yung family. Kaya akala mo lang yung family ay pagpaparami. O kung minsan yung family ay pagpapaaral. O yung family ay pagmamahalan lang para mag-date-date lang kayo. At baka hindi makita ng family, may purpose pala yun. Dahil ang una po na institution na tinatag ng Diyos ay hindi church, hindi rin community, hindi nasyon, kundi family. Yan ang una-una. Walang mga Bible school noon, walang mga cell group noon, walang mga church tulad nito, pero maraming mga man of God at maraming mga woman of God, maraming mga prophets na tumayo, pero walang church. Wala po mga seminaries, walang Bible school. Saan sila nanggaling? Sa mga family. Ba't nagkaganon? Kasi alam ng mga pamilya na ang bawat pamilya tinatag ng Diyos at may purpose ang Diyos. Sana po ay hindi yan mawala sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Babasa po tayo ng dalawa pong scriptures. Yan po ay 1 Peter chapter 2 verse 9. At Jeremiah 29:7. Sabayan po ninyo ako. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Unawaan po natin yan. Pinili tayo ng Diyos. Hindi ka lang priesthood, kasama sa priesthood, royal. Pag kayo po ay sa Middle East, pag sinabing kasama ka sa royal family, wow, hindi lang authority, yung kayamanan ng buong kaharian ay nasa pag-aari po ninyo. A holy nation, God's special position, pag-aari po tayo ng Diyos. Jeremiah 29:7, read with me. Seek the peace and prosperity of the city, because if it prospers, you too will prosper. Amen. Hanapin natin ang kapayapaan at kayamanan ng ating syudad. At kung mangyari yon, pati bawat pamilya, yayaman din. Magkakaroon din ng kapayapaan. Habang nangyayari sa paligid natin, ang beneficiary, mga pamilya po natin. Amen. Let's pray. Father God, thank you. Because we are not just a family for nothing.
We are a family with purpose. We are not just here as a result ng pagka-inlove o pagmamahalan. We are here because we have a calling. And I pray, Lord, that today we will know, we will understand our calling as a family. We trust you, Lord, for all of this. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Thank you. According to Newsweek magazine, sa Amerika po ito, at isang statistics, 96% of all people in America eventually get married. Mataas ba? Dito sa Japan, ang taas ng percentage ng hindi nag-aasawa. Nakukontento na sila sa aso at pusa nila. Okay? Pero sa Amerika, 96% ang nag-aasawa. And of that 96% who get married, 38% eventually divorce. Marami po nagdi-divorce. At alam ko dito sa Japan, ganun din. Now, and of those who divorce, 79% will remarry again. So, ibig sabihin, doon sa mga nagdi-divorce, okay, napakataas ang porsyento, mag-aasawa uli. Kung minsan yung iba nga sinasadya, kaya nagdi-divorce kasi may nakita ng iba. They will remarry again, 79 to 80%. And out of that, 79 who remarry, 44% will divorce again. Kaya minsan may napakinggan yata ako na video. Sinabi ni Sara Duterte. Sara Duterte yata yun. Okay. Makasara talaga si Pastor. Video nga. Okay. Sabi niya, kung maghiwalay ka sa unang asawa, huwag ka na mag-asawang muli. Sabi niya, napakinggan ko, nakita ko sa video. Dahil kung hindi mo na-handle yung una, sigurado hindi mo ma-handle ang pangalawa. Sabi ko, simple lang yung statistics niya. Although hindi naman Bible yon, okay? Kasi may pagkakataon talaga minsan na nagkamali tayo sa una, pero hindi naman po pwedeng hanggang tumanda tayo, nakatali tayo sa ating pagkakamali. Kasi may Diyos tayo na pwedeng tuwirin ang lahat. And He can make all things beautiful in His time. Amen? So, try until you die. Sabi ng iba. Okay? Pero ang kagandahan, kung may Diyos tayo, okay, may sinasandalan tayo na maayos po ang lahat. Amen. So, I am sure if you were to ask all of those people na nag-divorce, nag-remarry, nag-divorce uli, okay, and many of you have gone through the heartbreak of divorce. Nobody plans a divorce. Wala pong nagplano. Kung mayroon man, kukunti lang siguro yun, pagkasalan ko to, pag may visa na ako, i-divorce ko. Yan, kung mayroon man. Okay? So, nobody plans a divorce. It catches you by surprise. And it is not a planned thing. Karamihan po ay hindi plinano. Karamihan po na pumapasok sa pag-aasawa ay mayroon pong magandang pangarap. Tama o ba? Kasi pag wala kang pangarap, ang hirap. Ang hirap mag-decorate, tama o ba? Magastos mag-decorate tulad nito. Kahit tingnan mo doon sa likod, ang ganda, oh. Tama? Ayaw naman natin yan isang araw lang pagkatapos makalimutan. Kaya tayo nag-i-effort, kaya tayo gumagastos. Kasi ang plano natin, habang tayo ay nabubuhay. So, but along the way, minsan, nasusurprise po tayo. Yan. But a Christian family is not just called to survive, but to thrive and serve. Amen? So a strong family is not the end goal. It's a launching pad for mission. So dapat makita po natin yan. So that's why, natutuwa po ako na makita na pamilya po kayo. At pagkatapos, kasama yung mga anak nyo. Okay? I was so touched with that testimony. Okay? Si Pastor Jonalyn, ang pangalan ng anak mo? Jokong, okay? Jo Rafael, Jokong. Kasi one time, natandaan ko, nag-preach ako dito. Siya yun, no? Asariko. Subunso ba yun? Anyway, okay. Pagkatapos ako mag-preach, no, umupo ako, tumakbo sa akin at umiiyak. Nagpasama sa nanay.
Pastor, may sasabihin daw sa iyo. Tapos iyak nang iyak siya, luha ng luha. Sabi ko, ano yun? I want to be a preacher. I want to be a preacher. Okay? At iyak nang iyak siya. Siguro after a year, tinanong ko siya, do you want still a preacher? Yes, I still want to be a preacher. Okay. And just imagine yung kuya niya ngayon, nasasabihin niya na yun ay prayer nila na mabuo sila magpamilya. And he is so happy now na hindi lang po sila mag-ina, kundi sila po ay buong pamilya nagsisimba. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kasi pag hindi natin makita that way, parang wala kang pakialam doon sa iba. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Tama? Pero kung alam mo may purpose, hindi ka titigil hanggang hindi kayo mabuo. Tama? Now, pag nabuo kayong umatin ng church, hindi naman doon tumitigil yun. Dapat alalahanin mo na hindi ka tinawag ng Diyos para umupo lang. Tinawag tayo ng Diyos sa isang misyon. At kailangan yung misyon na yon ay malaman natin, maging malinaw sa atin, at nang matupad po natin. Are you ready? Ano pong misyon natin? Number 1, serve as a family. Sabihin nga natin yan, serve as a family. Amen. Pag sinabing service, general po yan. Iba't ibang mga giftings, iba't ibang mga talents, iba't ibang mga specialized natin na mga capacity, iba't ibang experience natin, iba't ibang mga diskarte natin, iba't ibang talino natin, iba't ibang mga assignment natin. At kuminsan, iba-iba po yung opportunity natin. Nagigets niyo? General po. But we can serve together as a family. Don't just sit together in church. Serve together. Salamat po. Okay, Pastor Eli. Maganda tatlo lang tayo nag-uusap. Kausap ko ba kayo lahat? O, sumagot naman kayo. Okay? Serve together in the church. Serve together in the body of Christ. Serving builds unity. Diyan kayo nagkakaisa eh. Bakit? Mayroon kayong mission eh. Mayroon kayong purpose. Mayroon kayong ministry. May ginagawa po kayo. It unites you together. It humbles you together. Bakit? Ang maglingkod po talagang tumatawag ng humility. Tama o ba? Kasi kung ma-pride ka, hindi ka po makapaglingkod. Tama o ba? Kung ma-pride ka, gusto mong ikaw ang kilalanin, ay ang paglilingkod ay hindi po ganon. Yan. It calls you faith in action. Na kailangan po ay manampalataya ka upang magampanan mo yung iyong ministry o iyong paglilingkod. Example po dito ay si Priscilla at saka Aquila. They opened their homes for ministry. So yung tahanan nila ay ginagamit nilang mission house. So ang mga believers nagmi-meet sa tahanan nila. At pagkatapos, nagpapakain sila sa mga pumupunta doon sa tahanan nila. Hindi nila naging kabigatan yan, hindi yan naging reklamo nila na lagi na lang sa bahay nila. Alam nila, ministry nila yun. Amen? Sino sa inyong sinisipag magluto? Mahirap magluto. Tama? Mainit ang kamay magluto. Pero, kung palagay mo, yun ang purpose, abay, sarapan mong luto. Huwag mong gawing mapait at maasin para sa huli, hindi ka nakunin. Okay? So, yung pagluluto, it's a ministry. Yung mag-host ka sa bahay ninyo, it's a ministry. Amen o ba? Yung bawat isang pumunta sa bahay nyo, wini-welcome nyo, it's a ministry. Ay, may hirap na, pwede ba yan sa inyong bahay? Sabi ni Pastor. Sabi, pwede naman po, Pastor. At tapos, nandyan na. Pagdating ng bisita, bawat pumapasok, sinusunod mo ng map yung dinadaanan niya. Parang sinasabi mo na, hindi pwede ang kalat dito. Kaya sa susunod, wag na kayong bumalik. Do it with gladness. Amen? Do it with all your heart. Gawin mong ministry. Dahil kung hindi po, lahat tayo nagsasawa. Lahat tayo napapagod. Tama o ba? Lahat tayo kuminsan nagagastusan. Lahat tayo naabala. Lahat tayo nadidisturbo. Amen? Lahat kuminsan nadudumihan ang anumang bagay. Maging sasakyan mo. Kuminsan po pwedeng tingnan mo lang yan na
gusto ko malinis, maayos. Anuhin mo yung kaayusan ng bahay mo, wala ka namang ministry. Anuhin mo ang kalinisan ng sasakyan mo, hindi mo naman nagamit. Kahit hindi ka maka-invite, makapasakay ng iba. Mga kapatid, hindi ka binigyan ni Lord ng capacity na ganyan para magpasikat. Hindi ka binigyan para pagandahin lang yung bahay at ipakita. Para ano? May mission po tayo. May purpose po tayo. At hayaan po natin na maging kapakipakinabang po yung bawat pamilya. Hallelujah. Amen? So tulad po ni Priscilla at saka ni Aquila, open na open yung tahanan nila. And later on, makita po natin na yun po ay naging dahilan na na-open yung church doon sa kanila. At hindi lang yun, nung uli, naging manggagawa po si Priscilla at Aquila. Mag-asawa po ito, parang parehong babae lang, pero mag-asawa po yan. Eh, paso sinong lalaki at babae? Si Priscilla po ay lalaki, okay? Si Aquila ay babae pareho, no? O, yaan nyo lang, lang yan, okay? Pero mag-asawa po yan. Later on, makita po natin, naging bantog silang manggagawa ni Apostol Pablo. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen? So, pwede tayo mag-serve is a family. Ito po, practical advice ko. You can pick one ministry or act of service. Halimbawa, minsan sa family ninyo, it could be a church greeter or usher, or it could be a kitchen team, prayer team, pwede sa binyo team, pwede sa mission team, pwede sa online ushering. May online kayo, ang nanonood nga ako lagi sa service ninyo. Then may promotion team, may children's ministry team, o pwede doon kayo sa parking team, o kaya sa invitation team, sa follow-up team, prison team kung mayroon man, decoration team, sa media team, and so on and so forth. Pwede kayong taga-linis team, taga-hugas team, tama o ba? O kaya, ang ini-enjoy lang ninyo lagi yung taga-kain team, okay? So, pwede rin. Kakain naman tayo lahat. So, napakalawak po yung ministry na pwedeng mag-involve. Amen? Mamaya po, may encounter hanggang bukas. Kailangan ba maraming team? Kailangan po. Oo. Isa na nakikita ko po, okay, yung iba, nag-i-escape. Oo. Diyan na si pastor. Utusan na naman ako niyan. Sige lang. Palagay nyo nag-escape, okay? Bahala si Kani. Masipag naman siya. Hindi po ganun yon. Okay? Kasi pag may rewarding time, pasensya ka. Tama o ba? Kasi lahat ng ginagawa mo for the Lord, hindi yan nakakaalpas sa paningin ng Diyos. At may tamang oras, tamang panahon, God will reward you, God will bless you. Hallelujah. Wala ka sigurong certificate of recognition, wala ka sigurong anything, okay na natatanggap. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay matuwid. Hallelujah. Amen. And He knows your heart. He knows your willingness. He knows your service. And in due time, God will promote you. Sabi ni Lord, kung tapat ka sa kaunti, ay pagpapalaan niya at pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaking bagay. Amen? So, katapatan, kusang loob, okay? Kung hindi ka naka-assign, magkusa, mag-volunteer. Tama ba? Kasi kung halimbawang hindi ganon, ay minsan, dadami lang po yung pang-artista sa church. Oo, ayaw po natin ng ganon. At tapos, kunti lang yung iba, yung masisipag, sila na lang ang kawawa na naglilingkod. Gusto natin, lahat po tayo kumikilos. Okay? Lahat ng taga-Tiyukawa, masisipag, di ba? Walang tamad, no? Masisipag kayo, di ba? Masipag kumain, masipag... alam ko po, masisipag po kayo lahat kasi na-observe ko po lahat po. Pero, however, ganon pa rin, ganon pa man, okay, challenge ito sa atin na hindi lahat nagsiserve as a family. Yung iba, ang asawa, ang sipag-sipag. Yung iba naman, yung anak, ang masipag. Yung iba, hindi. Pero ang gandang tingnan na buong pamilya naglilingkod kay Lord. Yung tatay nandyan, yung nanay nandyan, yung kuya, yung ate nandyan, si bunso nandyan, at lahat kayo naglilingkod together kay Lord. Amen. So you grow together, you develop that love for the Lord, for the ministry, and later on, you mature together, then mamumunga kayo together, then you multiply together.
and God will use you and anoint you, and God will bless you. Amen, accordingly. Mahalaga po yan. Huwag po natin kalimutan yung paglilingkod together as a family. Amen. Kung minsan po ay mabagal pag laging pamilya yung kilos natin. Tama o ba? Kung minsan, naalala ko, kami ni Helen, nung si Joyce Angel, medyo bata pa. Okay, na mga dalaga. Ngayon may mga asawa na. Yung dalaga pa, okay, pag sabihin ko, alis tayo, may pupuntahan tayo. Sabi ni Angel, Papa, give me 50 minutes. Okay, 15 minutes. Si Joy naman, Papa, give me 30 minutes. Okay. Sabi kong ganun, tagal naman ninyo. Ay, Papa, kung nagmamadali ka, ikaw na lang. Kaya sabi ko, if you want to go faster, I need to go alone. But if I want to go farther, I need to go together with my family. Pero kung minsan serving the Lord as a family, ay hindi po ganun kadali. Mag-a-adjust kayo together eh. Tama o ba? So nung sa Kalibo ako nagpa-pastor at nailik po ako as district superintendent, dadalaw po ako ng mga churches. So sabi ko sa church, bigyan nyo ako ng one Sunday, i-release nyo ang one Sunday sa akin. Na every month, wala ako ng one Sunday dito. Para maka-ministry naman ako sa ibang churches na kung saan ay nag-aantay sila sa akin. Sabi, okay lang pastor, basta iwan mo si Pastor Helena at saka si Angel. Ano ba naman, wala ako, si Helen naman papalit, tapos si Angel, si Joy, nandoon naman. Sabi ko, paano naman ako mag-enjoy, ako na mag-isa sa daan? So sabi ko ganon, i-release nyo naman kami. Yan. So nung huli, pag wala ako, magmi-mission kami, i-release nyo si Pastor Helen, i-release nyo rin si Angel at si Joy. Nag-isip sila. Ay, sino pastor ganito? Sa dami ninyo dito. Okay? So, kayo na ang gumawa ng ibang responsibility. So, pumayag po sila. So, si Helen kasama ko, tapos si Angel at saka si Joy, kasama-sama kung magpupunta ako once a month sa ibang mga churches. Tuwang-tuwa si Angel, si Joy. Ang problema, habang kami naglalakad, sabi ko, sandali, wala pang gasolina. Wala tayong pagkain sa daan. Wala. Tapos sabi ko, pag nirelease nyo kami, pabaunan nyo rin kami. Nagigets niya? Huli na pag-iisip nila, oo nga, ba't pinapaalis natin si pastor pagkatapos pagutuman sila sa daan? Pagkatapos pag dito sila, may pagkain, tapos pag sa daan, wala sila. Gagasolina pa sila. So, they give us, the allowance para tumulong po. At huli, nakikita ko po, na-develop po yung teamwork namin together as a family. Pag magdadrive na yan ako, pag drive na nandyan na si Angel at si Joy, mag-aawit niyan sila. Awitan hanggang kung saan awitan. Pag napagod na yan ng awit, matutulog na sila. Kami na lang ni Helen magkwentuhan. Pagdating namin doon sa church na pupuntahan namin, nagbibida na silang dalawa kasi pagod na kami ni Helen. Kasi nakatulog na sila eh. Pagkatapos minsan may bisita kami sa bahay, sabi ko, Angel and Joy, kayo muna mag-entertain ng bisita natin. Kung minsan mga missionary, okay? So, English niyan dalawa, okay? Do you want water? Do you want... So, mga bata pa sila, natuto sila mag-entertain na makatulong sa amin para yung mga ginagawa namin matapos muna bago kami humarap doon sa mga bisita. So, we learn together that way as a family. And later on, siyempre, nag-grow na sila, okay? Nagmi-mentoring kami together as a family, nagmi-mentoring kami ni Helen, si Angel, si Joy. Maganda po na nagmi-ministry talaga together as a family. Amen? So, hindi man siguro kayo preacher, hindi man siguro kayo teacher, pero maganda po na sa ministry ay ibahagi po natin sa ating mga anak. Amen? Mga nanay, tatay, kahit pamali-mali ang paghugas ng plato, huwag niyong suluhin. Amen? Bigyan niyo ng assignment. Ay, Pastor, mahal ko yung anak ko, kaya pinapaupo ko lang. Hindi totoong pagmamahal yan. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi po nag-i-spoiled. Ang tunay na pagmamahal, nagtitrain sa kanila. Para pag lumaki sila, marunong po sila, maalam po sila. Amen? Ganun din pagdating sa church, pag mahal natin ang ating mga anak, bigyan natin ng ministry. Amen? Tulad po ngayon, tingnan mo, okay, kanina titingnan ko lang, galing ng MC nyo. Yeah, just imagine. Pero alam mo, marunong na yan sila kasi sa cell group, palagay ko nasanay sila. Tama o ba? Sa family nasanay din sila. Kahit sa family devotion, nasasama sila. Maganda po yan. Ipagpatuloy po natin yan. Hallelujah. Amen?
So, serve the Lord as a family. Huwag niyong iwan, okay? Kasi mahirap po pag iwan ninyo. Time will come, ang galing-galing mo, time will come, napaka-spiritual mo, pero backslider yung asawa mo, backslider yung mga anak mo. Alam mo, marami po sa Bible na mga great men of God. Pero later on, hindi nila kasama yung pamilya nila. Halimbawa po si Eli was a great priest. Pero yung mga anak niya, mga corrupt. Habang yung mga tao nagdadala ng mga sacrifice, ninanakaw ng mga anak ni Eli. Nagigets ninyo? Pero si Eli, napakauliran na pare. Pero yung mga anak niya, corrupt. Yung mga anak niya, magnanakaw. Bakit? Hindi nila nasama doon sa calling. Hindi nila nakita yung purpose as a family. Si Gideon was a very strong leader. Anong problema ni Gideon? Nung namatay si Gideon, wala nang pumalit sa kanya. Kahit asawa niya, kahit mga anak niya. Nagigets ninyo? Bakit? Hindi sila na-merge together as a family with a purpose. Mga kapatid, ang pinakamasakit someday when we got into heaven ay yung ikaw ay ligtas, ikaw ay sa langit, pero ang asawa mo sa impyerno, yung mga anak mo sa impyerno, that's the greatest pain. And the greatest gift we could ever give to our family is the gift of salvation. Hallelujah. Amen? So we need to save them, we need to help them serve the Lord, and when they serve the Lord together as a family, you grow together, you mature together, you become fruitful together, and you multiply together, and you will be rewarded by the Lord forever. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Don't miss that, mga kapatid. Amen? Kahit maliit na bagay ang kanila makontribute, let them participate. Amen? Kahit minsan tubig lang yan, tagabigay lang, okay? Malaking bagay po yan. Kaya sabi ni Lord na, kahit tubig lang ibigay mo sa nangangaral, you will give the preacher's reward. Kahit tubig ibibigay mo sa mga propeta, you will get the prophet's reward. Anong ibig sabihin yan? Participation. Hindi sa laki, kundi yung ikaw ay bahagi. Maging bahagi po tayo lahat ng paglilingkod kay Lord. Amen? Praise God. Kahit yung mga bata, bigyan po natin ng assignment. Praise the Lord. And when we do that, then we will see later na si Lord po magbibless ng bawat pamilya natin. Number 2, stands together in trials as a family. Every family will face storms, but those with purpose won't crumble. When you stand together with faith, your testimony becomes stronger. Amen. So, like si Daniel in chapter 3, tulad po ni Shadrach, Meshach, at si Abednego, they stood for God as a spiritual family. They are under pressure, pero sila po ay nagtagumpay. Inusig sila, tinapon sila doon sa pinainit, okay, na oven para sila'y patayin. But they were unharmed because God protected them. 3 lang sila tinapon, pero 4 na tao na yung naroon. Yung isa, puting-puti na kasama nila. Sino yun? Walang iba kundi si Lord. At sabi rayan, kahit isang buhok, wala man lang nasunog sa kanila. Ni walang amoy ng apoy sa kanila. Because God has protected them. Because they are one together as a spiritual family. Hallelujah. Mga kapatid, bilang magpamilya, marami pong pagsubok ang pamilya. Family is under attack. As the church is being under attack, or even a nation is being attacked, a nation is being founded by God Himself. A family is being founded by God Himself. Even a church, Jesus said, I will build my church. Hindi ito institution na gawa ng tao. Gawa ito ng Diyos. And anything na tinatag ng Diyos, ang misyon ni Satanas, sirain to, wasakin to. That's why, be careful with our family. Our family is under attack. Amen o ba? Gusto ni Satanas magkawatak-watak tayo. Gusto ni Satanas magkalaban-laban tayo. Gusto ni Satanas magkalayo-layo tayo. Gusto ni Satanas wala tayong pakialaman kahit magpamilya tayo. Nagigets ninyo? Gusto ni Satanas na kahit mag-asawa kayo, may covenant pa kayo, may marriage contract pa kayo, nanumpa pa kayo, may mga ninong-aninang pa kayo, nagperbahan pa kayo, till death do us part. Pero minsan, ilang taon lang, nag-apart na. Nakikits nyo? You know why? May demonyo po na walang ibang layunin kundi sirain ang pamilya natin. Walang layunin kundi ang mag-asawa paghiwalayin.
Walang layunin kundi ang mga anak mag-rebuild sa mga magulang. Walang layunin kundi ang magulang ay saktan, i-abuse ang kanilang mga anak. And that's the style of the devil since from the beginning. But brothers and sisters, we need to stand together as a family. Amen. We need to stand together to overcome those trials. We need to overcome those trials and those battles and challenges because God has a purpose. Hindi po kayo nagsama para sa pira. Hindi po kayo nagsama para sa visa. Hindi po kayo nagsama po para sa mga anak lang. Hindi po kayo nagsama dahil maganda at gwapo lang. Nagsama po kayo, pinagtagpo kayo ng Diyos, pinag-isa kayo ng Diyos dahil may assignment ang Diyos sa inyo as a family. May papagawa si Lord sa inyo together as a family. Amen? How do you do that? You can start by family prayer nights na kahit kayo mag-asawa at kayo po magpamilya. And when challenges arises, before big decisions, during sickness, you need to pray together. O kung may mga financial struggle kayo, then you need to pray together. Hanggang kayo po ay magtagumpay. Mahirap ba mag-solve ng family problem? Sagutin niyo ako, honestly. Mahirap, madali. Alam mo kung bakit mahirap? Kasi kadalasan, yung pinakamalapit sa puso mo, yun din ang pinakamasakit pag sumugat sa iyo. At kuminsan doon tayo nawawalan ng patient. Bakit? Matyaga tayo kuminsan sa iba, sa pamilya hindi. Bakit? Malalim kasi ang sugat. Ang kadalasan po, kuminsan, kung ayaw mo, di wag mo. Pupunta na lang tayo sa church, hindi na natin siya aabalahanin. Kuminsan, mas matyaga pa tayo sa kaibigan o sa katrabaho. Tama o ba? Bakit? Hindi tayo nasasaktan kahit ayawan tayo ng iba eh. Pero pag asawa mo ang inayawan ka, anak mo inayawan ka, masakit ba ka? Tama ba? Kaya dahil masakit po, madali tayong sumuko. Pero mga kapatid, kung ikaw hindi tsatsaga sa pamilya mo, sino pa? Kung ikaw ay hindi makipaglaban sa pamilya, sino pa? Wala nang iba, kundi ikaw. Kaya ka tinawag ni Lord, kaya ka iniligtas ni Lord, linagay ka sa pamilyang yan. Bakit? Ikaw ang gagamitin ni Lord. Para ang buong pamilya nyo, hindi lang maligtas, kundi ang buong pamilya nyo maglingkod kay Lord at ang buong pamilya nyo magtagumpay sa anuman pong laban. Amen? May isa po akong pamilya dati sa Kalibo. Iniwalan po siya ng asawa niya at the age of 18. Kasi nag-asawa si 20. Pero nagkaanak ng isa. So, nung pagka-18, nagpakasal. Pero sa grabing bugbog sa kanya, yung magulang ang naglalaki, sabi, hiwalay mo na yung anak ko. Kung hindi, mapapatay ka niyan. So, hiniwalay niya from Mindanao, pumunta pong Kalibo, where we are pastoring. At yung asawa niyang lalaki, nag-asawa, napatay yung pangalawa, napatay yung pangatlo, at may pang-apat bugbog sarado. Pero siya nag-migrate sa Kalibo. Nag-apply po siya bilang katulong. Nagustuhan po siya nung anak ng kanyang amo. Yung amo po niya, okay, yung anak na nagustuhan siya, engineer. Mayaman po sila. So, ang tawag ko sa kanya, mayamang pulubi. Mayamang pulubi kasi namatay yung kanilang mga magulang na hindi na subdivide ang mga area-area nila. Hundreds of hectares of land. Napakalapad halos. Grabe. 2 bayan ang sakop ng kanilang lupain. Ang problema, hindi na subdivide, yung kuya ang kumukuha lahat ng harvest. Pag naniningil siya, baril ang tinututok sa kanya. Hanggang siya walang alam na trabaho kasi hindi na, mayaman sila eh. Oo. At ang nangyari po, nung nag-asawa itong member sa church, ang nangyari po ay ganito. Yung babae ang kumakayod. Nagtuturo po siya. Pagkatapos pagkagabi, tatahi po pa siya. At kung may pupuntahan sila, yung babae ang nagdadrive ng tricycle. Alam mo, yung lalaki nakaganon sa loob. Engineer, lalaki, pero kahit tricycle hindi marunong mag-drive, kahit motor. Nagigets niyo? Babae lahat ang kumakayod. Minsan luluto pa yung babae. Pero along the way, okay, ay yung mga anak niya lumaki na
siguro walang fatherly image. Ang nangyayari, ang ginagawa ng anak niya, kung sagot-sagutin yung nanay, matindi. Hanggang umiiyak na lang ng umiiyak yung nanay. Hanggang bawat halos gabi-gabi, sabi namin ni Helen, pag may umiiyak, sabi ko, labasan mo na, Sister Ping yan. Hanggang sa kaiiyak niya lagi, sa sama ng loob. Just imagine, ikaw kakayod, yung asawa mo ay nakaupo lang din, tapos mga anak mo sigaw-sigawan ka pa. So sa sama ng loob niya, pupunta lang sa church para umiyak. Hanggang sa kaiiyak niya, na-infect yung isang mata, nabulag po yung isang mata niya. Artificial na lang yung isang mata niya. At yung isang mata na natira, lagi pang na-infect dahil sa kaiiyak. Pero napunta sa church anyway. Nung napunta sa church, okay, Pastor, okay, ilang bisis na ako nag-attempt ng suicide, hindi ko na talaga kaya. Okay, kaya ko yung mga estudyante ko, kaya ko yung mga sa barangay captain, kahit kay mayor, kasi director po siya ng non-formal education. Pero pagdating sa pamilya, doon po ako very weak. Hindi ko talaga kaya. Iniiyak ko na lang, ako na lang nagtatrabaho kahit pagod na pagod ako pa rin ang gagawa. Sabi ko, iiyak na lang yan. Pero sabi ko, Sir Ping, hindi pwedeng ganon. Ipaglaban mo ang pamilya mo. Ang unang paraan na ipaglaban mo sa panalangin na makasama mo sa church ang pamilya mo. Ipaglaban mo yan. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang binago ng Diyos. Kailangan sila mabago din. Kailangan maligtas din sila. And she start praying. Include po siya sa prayer hanggang one day yung asawa nakasama niya sa church. Praise God, dalawa lang sila. At nung huli po, pati yung 3 anak niya nakasama niya sa church. At naging Christian, together sila as a family. Praise God, hallelujah, amen? At nung huli, nakikita ko, okay, pupunta yan sila ng isang barangay. Pupunta sila as a pamilya. At pagkatapos mag-Bible study sila doon. Okay? Yung tatay hindi man makadrive, pero yung tatay makadala ng Bible, makashare siya, at pagkatapos tutulong dadala ng tubig, anything na magagawa niya. Kasi hindi na niya mahabol yung iba, may edad na rin eh. Pero yung anak niya, tutulong yan para umawit, pagkatapos mag-gitara. Nakita ko po kung paano sila ginamit ni Lord. Later on, nakita ko sila as a family nung umuwi ako. May mga apo na, okay, sila. But still, they are serving the Lord together. Hallelujah. Masaya na po sila, may mga apo na, masaya na sila. At nakita ko po nagpagawa sila ng malaking bahay. At saka yung kuya niya na laging tinatutukan siya ng baril. Okay, but one day, ang nangyari po ay ganito. Okay, pinatawag siya ng kuya niya. At sabi ng kuya niya, okay, mula ngayon, okay, ikaw na ang kukuha ng harvest ay ang lapad na plantation ng mga niyog baga. Saging, o yung mga bamboo, ang lapad talaga. Ay, hindi ko lang eksakto kung basta 200 plus hectares yung lupa nila. Napakalapad po. Napakaraming tenants. Pero one day, walang kaso, okay, kasi ang daming demandahan na walang nangyari. Pero isang araw, pinatawag na lang siya. At sinabi, ikaw na ang kukuha ng harvest. Dahil maraming taon, ako nang nakinabang. Biglang yaman sila. Praise God! Hallelujah! Hindi lang sinuko yung kahirapan. Tapos isang araw, sa subdivision sila nakatira. Pero kubo-kubo ang bahay nila. Alam mo kung bakit? Yung lupa ay hindi kanila. Okay? Sa kapatid niya, pero sa Amerika nakatira. Kaya hindi sila makapatayo ng bahay na permanent dahil hindi kanilang lupa. Pero one day, tumawag sa kanila. Sabi, Manong, okay, younger sister niya, yung lupa dyan sa subdivision, okay, ay inyo na yan. Nag-usap na kami ng mga anak, ibibigay namin yan sa inyo. At yung 2 anak niya na nag-aaral ng nursing at nag-aaral ng accounting, ay yung anak ko na ang mag-sponsor para makatapos lahat ng mga anak mo. At lahat ng mga anak nila nakagraduate. Hallelujah. Amen? Hindi sumuko! Wala pong sukuhan! Ano man pagdaanan ninyo, ano man kahirap yan, marami mang luha yan, huwag sumuko! Pagkasama nyo si Lord, magtatagumpay po kayo. Ipaglaban po ang pamilya. Amen? Ipaglaban natin ang mga anak. Ipaglaban natin ang asawa. Na sila'y maligtas, makasama natin sa langit. At anumang kahirapan, paglabanan nyo, harapin nyo yan. Hindi yan permanente, pansamantala lang yan. Pagpapalain ka rin ng Diyos, asinso ka rin, yayaman ka rin. Hallelujah! God has a plan for us, plan to prosper us, not to harm us, but to give us a good hope and a good future. Amen. Don't give up. Don't quit.
Keep fighting for your family. Because every family has a purpose. And every family has a mission. Pag pinapala ng Diyos yung pamilya niyo, huwag nyo namang gawing parang sarili nyo na lang inatupag nyo. At puro na lang ambisyon ninyo. Isama nyo sa pangarap nyo ang Diyos. Isama nyo sa pangarap nyo ang ministry. Isama din ninyo sa plano ang church. Paano maging kabahagi kayo ng church? Amen? Yung iba po na may isang church ang napuntahan sa Australia, yung mga businessman group nila ay nagpuput up sila ng another business. Sabi niya, yung first business nila, for family nila yon. Yung second business nila, for ministry nila yon. At anumang kailangan ng ministry, kahit ano pa yan, sasakyan yan, anumang gamit yan, mayroon silang pambigay, pang-donate. Bakit? May second business sila para sa ministry nila. Dalangin ko sana mga kapatid, hindi lang po tayo sa offering. Sana may second job kayo. Amen? Para itulong nyo sa misyon. Pag-i-sponsor sa mga nag-encounter. Amen? Paggastos po natin sa misyon. At kung mayroon po tayong mga dapat tulungan, mayroon po tayong pagtulong. Gawin po natin. Gawin nating ministry yan. Amen? At kung ano man po mapaglilingkod na gagawin natin, ay wag po kayong mapagod na maglingkod po. Gawin natin for the Lord. So, may mga pinagdadaanan ba kayo minsan sa family? Maya-maya po, I would like to pray for you. Basta wag sumuko. May tamang oras. May tamang panahon. Magtatagumpay ka rin, kapatid. Amen? Praise God! Hallelujah! Stand together even in trials as a family. Yung trials, lilipas din yan. Pero kayo po ay magtatagumpay. Then number 3, shape the next generation. At ito po yung mga anak po natin. Okay? Pasensya lang, hindi na ako halos makaka-communicate ng Nihongo sa ating mga anak. Children's Day din doon sa Puji ngayon. Okay? So sabi ko, we need to shape our next generation. A family with purpose leaves a legacy, not just a memory. Hindi lang po yung memories natin. Kailangan po may legacy po tayo. You're shaping future leaders, future servant, and future missionaries. Ito pong mga batang ito, sila yung someday tatayo dito sa unahan. Sila po yung mangangaral sa atin. Sila po yung magka-counsel sa atin. Sila po mag-a-advise sa atin. Sila po yung mga manggagawa sa huli. Tama o ba? At baka balang araw, habang ikaw nagkakasakit, sila nang naglilihan sa iyo. Tama? Habang sa hospital ka, sila nang dadalaw sa iyo. At darating ang oras, baka kahit sa libingan, sila nang lilibing sa atin. Tama ba? Sila yung mga future worker natin. I-shape natin yung next generation. Huwag nating pabayaan. Huwag lang nating isipin yung panahon natin. Isipin natin yung mga future natin, mga kapatid. At yung future natin, sila po ang manggagawa po natin. Kaya hindi pwedeng iwan lang natin ang bata. Hayaan nating maglaro lang sila. Hindi pwedeng puro computer, puro laptop, puro iPad. Hindi pwedeng puro laruan. Tiyagaan natin ang Bible story. Tama ba? Hindi pwedeng puro pakain lang tayo. Kailangan patyagaan ng panalangin, mga kapatid. Hindi lang po kung ano yung gusto nila. Kailangan igabay natin kung ano po ang plano ng Diyos sa kanila. They need to understand the Bible. They need to know the gospel. They need to accept Jesus Christ as Lord the Savior. They need to serve the Lord. Even bata pa po sila, mga kapatid. Sa totoo lang, mas madaling turuan ang bata kaysa mga matatanda na may batang isip. Tama o ba? So, mas madali po silang turuan. In fact, ang paalala sa atin, train the child in the way they should go. And then when they grow old, they will not depart from it. Mahalaga po yun, mga kapatid. Psalms 145 verse 4, one generation commends your works to another. Iwan natin, okay, yung ating henerasyon ngayon, iwan natin yung ating gawain sa next na generation. Amen? Anong ibig sabihin nito? Yung practical implication nito ito. We need to intentionally disciple the next generation. We need to talk about faith issues. Ipaunawa natin sa kanila. We need to pray with them. We need to let them see you worship. Okay? And we need to give na nakikita nila. We need to obey na nakikita po nila. And kung nakikita nila, mga kapatid, someday susunod po sila sa ating mga yapak. Psalms 128 verses 1 to 4, blessed are all who fear the Lord. Your children will be like olive
shoots around your table. Hallelujah. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, parang tulad po sila ng, alam mo yung shoot? Kung sa tambo, ano yung tambo? Yeah, sa labong, yung sumisibol, okay, kung sa sanga ng puno ay yung may ugat siya pagkatapos tutubo siya. Okay? Kasi someday puputulin ito pero sila magiging malabong at sila yung magiging malaki. Sila yung magiging matibay. Ganon din po yung mga anak natin. Kasi sa ayaw mo sa gusto, tatanda ka rin. Tingnan mo ngayon katabi mo. Sabi mo, tatanda ka rin. Hawakan mo ang kamay niya. Hawakan mo ang kamay mo. Sige, hawakan mo yung katabi mo. At sabi mo, mamamatay ka rin. Natakot yata kayo. Okay, listen. Sa ayaw mo at sa gusto, doon tayo pupunta. Yung ginagawa natin ngayon, preparation sa ating next generation. Yung tiyaga natin na magturo, yung tiyaga natin bibit-bitin natin papuntang church, hindi mo alam, may impact yan sa next generation. Pero sa totoo lang, kung asawa mo ay ayaw sumama, nakakatukso na pati anak mo, iiwan mo na rin sa kanya. Nagagets nyo? Lalo na kasi, pagdalhin mo, ang tagal-tagal, ang daming dahilan. Ang daming kung ano-ano baga. Nagagets nyo? Malilate ka na, may obligasyon pa. Nakakatukso talagang iwan natin sila. O kung dalhin mo man sa church, hindi mapakali. Kung ano-ano nang binibigay mo, may mga pangako ka pa sa kanya. May McDo mamaya, okay? Kung ano-ano pang pangako. Pero mamaya, yung kanyang memory, ang bilis makalimot. Mamaya may tatakbo, mamaya talagang kuminsan nakakatukso. Tama o ba? Para hindi ka maabala, gusto mo, iwan mo na lang. Pero mga kapatid, hindi tayo papayag na maiwan yung ating mga anak. Hindi tayo papayag na maiwan ang ating asawa. Hindi mo pwedeng hilahin yan dahil labag sa batas. Hindi mo pwede yung asawa mo, hawakan mo si ilong at hilahin mo na lang dahil hindi mo yan magagawa. Tama o ba? However, there is power in prayer. There is power in consistency. Amen? Just be consistent. At alam mo kung ano mangyari? Hindi mo alam, binabantayan ka ng asawa mo. At sa huli yung mga anak mo nakatingin sa'yo. At kung very consistent ka, isang araw na lang magsabi, Mama, sasama na po ako sa'yo. Pag hindi mo gagawin yan, ano mangyayari? Sa huli, mahirapan ka na gawin mo yan. Ito yung nakita ko na kahit ako minsan nangihinayang at nadidisappoint din ako. May mga member na sabi, yung asawa mo, isama mo, yung anak, hayaan mo lang pastor sila. Ayaw kasi. Tapos, ito na. Nung nagka-problema na, naglalaslas na, pastor, punta sa bahay, pastor, tapos grabe ng effort na isama sa church. Minsan, nasasama nila. Pero habang nandiyan na sa church, wala nang kaimik-imik. Dahil pinilit lang eh. Nagigits ninyo? Nagigits. Yung, wala, nandiyan, pero walang imik. Lutang, wala. Ang isip kung saan-saan. Alam mo kung bakit? Kasi naalala ng kanyang magulang, nung nakakaroon na ng suliranin. Nung bata pa, hindi pinagtiyagaan. Nung hindi pa na-involve sa kung ano-anong bagay, hindi pinagtiyagaan. At kung hindi mahalaga, okay, sa iyo ang pag-church nila habang bata pa, mas lalong mawawala ng halaga habang sila ay nagkakaedad, mga kapatid. The best time we need to win them is habang sila po ay children pa. Di nyo ba alam na around the world, ang pinakamadali i-evangelize ay mga bata? Kaya sabi ni Jesus, let the little children come to me, for such is the kingdom of God. Nung hinahadlangan ng mga apostol, Jesus was indignant, nagalit si Jesus. Huwag niyong hadlangan yung mga bata, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ayon sa pag-aaral ng evangelism around the world, pag ang bata ay in-invite mo sa church, walang nagpe-persecute. In fact, ang mga magulang, supportive para ang mga bata nila isama sa church. Minsan pababaunan pa. Minsan ihahatid pa.
Nagigits nyo? Pero pag utuna mo na i-evangelize, may marami nang persecute, may mga kaibigan na naghahadlang sa kanila. Pero pag ang mga bata, hindi i-persecute, ang dali pa dumala ng kaibigan nilang bata. At pag dinala ng kaibigan nilang bata, napakadaling payagan ng ibang mga magulang. So, when is the right time to bring them to the Lord? While they are still children. That's why mayroon tayong Children's Sunday. Para ma-remind po tayo. Hindi lang sila mag-involve sa ministry at may presentation, bigyan din natin ng panahon, pagkakataon ng mga anak ay gamitin ng Diyos at sila'y maligtas. Huwag mong isipin na bata lang sila. Dahil ang Diyos walang tinatangi. God has no respecter of person. Bata yan o matanda, pwedeng gamitin po tayo ng Diyos. At to tell you, karamihan ng mga great preachers around the world today, at yung pag-aaral ng mga malalaking mga churches, ang pastor nila ay mga pastor sila na anak ng 3rd hanggang 4th generation pastor. Ibig sabihin, lumaki sa church. At nandyan ang kanyang paligid sa church. At pagkatapos sa huli, ginamit sila ni Lord in a mighty way. Mga kapatid, ang mahirap dalhin sa church ay yung Christian yung magulang, pero hindi in-involve at hindi in-evangelize ang kanilang mga anak. Huwag tayong dumating doon. Kasi pag dumating tayo doon, kung may problema na, nagsisuicide na, may mga unbeliever na, nabubuntisan na, at kung ano-ano pa, nagda-drugs na, naglalasing na, saka pa tayo mag-effort, it's too late. Pero kung doon na, siyempre gagawin pa rin natin yung tama. Ilapit pa rin sila kay Jesus. Pero habang wala pa doon, that's the best. Habang bata pa sila. Amen? Wala pa silang responsibility. Kaya minsan available sila, tama o ba? Kung minsan bigyan ng assignment, wala pa sila mga pananagutan eh. Oo, magaling po sila. Magugulat kayo na someday, sila po ang gamitin ni Lord. Hindi ko makalimutan sa pagpapastor ko na one Sunday, nag-altar call po ako sa mga bata. At pagkatapos pag-altar call ko, yung mga bata na-baptize ng Holy Spirit. Nag-speak in other tongues. So, sabi ko, wow. Sabi ko, hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng Diyos. At alam mo, pagkatapos, nung sila po'y nabaptize ng Holy Spirit, pinatayo ko sila dito sa unahan. At sabi ko doon sa mga adult, sino sa inyong may sakit? Maraming may sakit. Pumunta po kayo dito sa harapan. Pinaluhod ko sila dyan at ang pinalihan ko po ay yung mga bata. And I was so surprised. Ang daming gumaling ng mga may sakit. Sino nanalangin? Mga bata. Then I found out God has no respecter of person. Wala siyang pakialam, maging bata ka man, gagamitin ko po ng Diyos. Hallelujah. Amen? Praise God. So, don't ignore the time. Don't waste the time. Train the child in the way they should go so that when they grow old, they will not depart from it. Habang bata pa, ilapit natin sila kay Jesus. Amen. Mga magulang, okay? Ilapit nila. In fact, tuwang-tuwa ako po doon sa mga bata pa, sa mga magulang, I mean, na minsan, hindi pa nagbubuntis, pero mayroon ng misyon. Lord, bigyan mo lang ako ng anak, tulad ni Hannah, ibibigay ko to sa iyo. Mayroon na kaagad covenant baga. O yung iba, satyan pa lang, Lord, pag lumaki to, dadalhin ko lagi sa church. Okay? Ang iba naman nagsasabi, Lord, salamat sa bibi na binigay mo. Lord, dinihandog namin to sa iyo na maging pastor to someday. Yung bilang mga magulang, mayroon kaagad dreams, okay, para sa kanilang mga anak. Maganda po yan, mga kapatid. Bakit? May purpose kaagad. Huwag po natin kalimutan yan. Ito yung challenge ko sa inyo. Ask, where is my family in this process? Are we still planting good seeds, defining our identity, or stepping out into mission? Sana po, serving the Lord together as a family ay maganda po. Pero step 1 lang yan. Ang step 2, mga kapatid, ay you need to go together, stand together, and overcome. Kasi may mga trials, may mga battles ang family. And then number 3, kailangan mag-go out kayo into mission as a family. Amen?
And ito po yung commitment na nais ko sanang ipropose sa inyo as a church family. Choose to grow strong roots na talagang bumaon, magkaroon ng ugat. Kasi sila po kay Kristo. Define your God-given identity and live a legacy of service. And then have a unity and have a life of purpose. And I will end with this story. Okay? Dalawang family. Okay? Yung isa po ay, okay, si Max Jokes. Okay? Si Max Jokes, Christian yan. Pero nag-asawa siya ng unbeliever na babae. And pagkatapos po on 1877 na maraming taon, ay inaral po nila yung kanyang lahi. Okay? At ito po nangyari sa kanyang lahi. Okay? Nagkaroon siya ng 560 descendants. Ibig sabihin, mga anak, mga asawa ng anak, mga apo niya. Okay? Nawa nyo? Descendants niya, 560. 440 wrecked their lives through debauchery at addiction. Naging addict, lasinggo, okay, yung 440. Out of 560. 310 were professional backgrounds. Grabe, no? Pawala. Then 300 died paupers. Ibig sabihin, namatay ng wala sa tamang edad. Mga bata namatay. Then 150 became criminals. 130 went to jail. Nakulong. 17 convicted murderers, average sentence 13 years. 60 were habitual thieves, magnanakaw. 100 drunkards, lasinggo. 600 became alcoholics. Sabi no? Then, 190 became public prostitutes. Okay. Nagjapayoke. And then 20 became tradesmen, 10 home learned their trade in prison. Sa kulungan sila natuto. Now, Max Jokes, okay, descendants cost the United States government more than 1.225 trillion, $1 million. Most of that amount was spent on their imprisonment in an effort to rehabilitate them into productive citizens. And out of 1,200 descendants, 300 died prematurely. It's a facts about family. We don't want to be like that. I pray to God. Let's go to another one. Jonathan Edwards. Mayroon itong mensahe dati na ang title, Sinners in the Hands of an Angry God. It's a sermon that shake many churches. And sinundan din niya yung kaniyang pamilya at descendants. Jonathan Edwards married a godly woman. Okay? Pareho silang Christian na lalaki. Yung isa, unbeliever yung asawa. Ito naman, believer yung asawa. Nagkaroon siya ng 1,394 descendants. 295 descendants were college graduates. 65 became college professor. 3 were U.S. senators. 3 were elected state governors. 30 became judges. 100 were lawyers. 1 was dean of law of school. 76 were practicing physician, mga doktor. 1 was dean of a medical school. 75 were military officers. 100 were well-known missionaries, teachers, and authors, while 80 became public officials. 3 were mayors of large cities. 1 was controller of the U.S. Treasurer. And 1 became Vice President of the United States. Wow. None of Jonathan Edwards' descendants reportedly cost the U.S. government any money. Walang ginastos ang U.S. government sa pamilyang ito. Not 1 cent was spent upon the correction of the lives of these 1,394 descendants. All of them were not liability. All of this family became an asset to the U.S. government. And out of this two, makikita po natin, what's the difference? Because Jonathan Edward made a decision to serve the Lord.
That's why when Joshua confronted with the Israelites serving the Amorites, serving other gods, sabi niya, bahala kayo. Kung ang paglilingkod sa Diyos, mahirap sa inyo, mabigat sa inyo, marami kayong reklamo, it's up to you. But as for me and my household, we will serve the Lord. How about you? What generation, what legacy, what future ang nais mong iwan ng iyong pamilya balang araw? Gusto mo ba sa statistics sa huli ng pamilya nyo ay naging blessings? O sa huli, sa mga lahi mo, lumabas ang mga magnanakaw, mga drogista, ang mga prostitute, lumabas ang kung ano-ano. O kaya'y mula sa lahi mo, lumabas yung mga responsible na mga tao. Missionaries, pastors, businessmen, government leaders, officers. Amen. And blessings to our community. Do you want your family to be a blessings? Then serve the Lord with purpose, with mission. Let's all stand.